Oras na para bubungan, no. Kaya lang butas dun sa kabila, ah. Ayun, di ba, ano lang naman yan, pang shade lang naman ta. So kaya ipa-flashing namin doon. O yan, gamit namin flat roof na PVC na kulay puti, PVC board. O diba, PVC board para flat. Tsaka subok ko naman na to na ano, matibay. Ayun, kagaya nyo, no, PVC yung nandito sa balkon, no. Yan, PVC yan. Pero hindi naman siya na kabukbok ng araw ulan. Hindi lumutong. So, ito, para maganda, para hindi napipinturahan, puti na. Tapos pang matagalan, 12mm na PVC board. Nakabit natin dun mula. Tingin tayo sa taas. Hindi pa nakakontoner niya. Sinusukatan pa namin para nakasentro. Nagpa-usli lang ako dito ng 5cm. Tapos 5cm din sa kabila. Tapos sinentro na lang namin. Ngayon, ternilyo natin sa taas. Ang init! Ayan, tirik na tirik. Asan ba? Sukat muna kami. Sinentro na namin yung ano, PVC sa gitna. Tapos sukat kami dito kada 40. Para doon kami magtutornilyo. Kada 40 cm. Tapos ano, 40. Kasi 2 meters to, no? 40, 40, 40. Sakto 2 meters. Tapos isang pahabol na 10 cm. Para yung dulo hindi papaypal. Tapos pipitikan natin para madali. Tapos guhitan din natin yung tubular, yung sentro ng tubular, para guhitan din natin. May pakita namin sa inyo. Mapitikan natin. Dito ba yung guhit ko? Ayun, mapitik namin. So dyan kami magtutornilyo. Kaya lang sobrang dami naman na ito. Sige, okay lang, parang walang baklasan. Ayan, no? Sa intersection na yan, dyan kami magtutornilyo pagka sentro. Puting-puti, sayang naman to, puting-puti. Gamit ang tech screw na lang din para may goma, hindi tagusin ng tubig. Tapos yan, silan siguro natin. Yun lang naman. Wala namang unusual. Diyan na tornilyo. Dulu lang kan, dulu lang. Karang na, tayo malap. Baik. Terus. Tambah namin pa si pag mo na ito. Ano na? Ano? Ano? Dapat. Ano ba natin? Ano ba? Tayo na ito natin. Para. Kaya ito natin. Bulan na. Ang gagawin? Lagyan mo shade. O, diba? Ganda, daming tornilyo. Tingnan natin sa baba. So yan, ganyan ang kangalabasan. No, ayos naman. At least medyo maganda tignan na kulay puti na agad at hindi na kayo magpipintura. Sa experience ko kasi, kaya PVC board ginamit natin, no? Kung sa polycarbonate, kadalasan nabibitak katagalan, no? Lumulutong sa araw ulan. Hindi siya magandang materyales para sa akin. And then sa acrylic, although matibay naman, katagalan naman nagbibitak din. Tapos nagkukos ng tulok sa ilalim, lalo na pag naaapakan sa taas. Pag manipis pati yung acrylic na binili nyo, yun, madalas nabibitak, katagalan. Tapos madumi tignan since ano, transparent siya. Pag may mga alikabok na sa ibabaw, makikita mo dito sa ilalim. So ako hindi ko na pinili yung transparent. Although kung gusto nyo is skylight na ilawan dito sa ilalim, pinili nyo is transparent. Ito, para hindi ko kita yung mga dumi sa taas. Yan, kulay puti na lang. Ganda rin naman tingnan since malinis yung pagkakaputi. So yun. So prepare, depende na lang sa inyo kung anong prepare nya. Mas madali. So ito, umulan. Na-testing namin. Hindi naman masyadong tumagos yung tubig dito sa mga siwang. Kasi nakalagpas ng konti doon. Ayan. Kasi hindi rin masyadong gumagapang kasi naka-offset tayo dito ng yung tubig na umano dito. Dumadaan. Hindi naman masyadong gumagapang kasi nakalagpas tayo ng mga 2 inches dyan. Hindi na inaabot yung bakal. Ayan.
Okay naman, pang maliit, isang maliit na trellis para lang mapakita sa inyo, no? At saka ito kasi purpose talaga niyan, mabubungan tong pader na to para di na siya tinatagos ng tubig. Although waterproofing na namin yan para mas safe lang, binubungan na lang din para hindi siya masyadong babad sa tubig, no? So okay, thank you. At sa mga may encounter pa natin dito na pwede natin i-back jump sa ating munting bahay, no?